Hello guys, ito yung conversation namin ng support creator sa YouTube help na kinuntak ko sila na pangalawang ano ko na to, contact ko na simula nung na-disable yung ano ko, AdSense ko. Tapos nagantay ako ng 3 days yung simula nung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 4 days na ngayon. Kasi sabi niya kasi magantay ako ng result, magre-reply sila ng within 72 days or a week. It takes more a week kasi sa dami ng volume daw yung case na ganito, yung traffic invalid sa traffic invalid traffic activity na yun ay yung Google AdSense naman ay i-disable nila dahil doon ang case ko ay traffic invalid traffic activity, ba yun? Invalid traffic activity, yun ang case ko. Kaya ito yung ano, nag-submit na kasi ako ng appeal form. Ito yung reply niya. Wala pa yung ano ko, result ko. Eh, hindi na ako makapag-antay guys. Kaya nag-chat ako ulit sa kanila. Si Adrian ang sumagot sa akin. Siya yung naka-duty pa. Sabi nga, nandito na agad yung ano ko, yung naka-case na pala eh. Sabi niya, thanks for contacting support. You can find copy the... Sabi niya, chat transcript. Sabi niya. Ang nandito na binabasa ko ngayon. Chat transcript for case 8. May number na siya. August 15. Kasi kinapi ko yung conversation. Kasi ito na siguro yung ano. Pero kanina, hindi pa niya alam. Kasi hindi pa niya alam kung ano yung problema ko. Ayun, question sa akin. Tapos ito na yung kopya. Welcome your case, sabi niya. Refers to this, you need to contact us again. Sabi niya. Ito na yung last part na siguro itong copy na ito. Kaya mayroong gano'n. Wala pa yung kanina. Kasi hindi pa niya alam kung ano yung case ko. Pero magpapakita yun yung pangalan ko dun. Hi, my name is Adrian. How are you doing today? Sabi niya. Joan Salvador. Kasi nakikita niya yung pangalan ko na doon sa Google. Sa YouTube ko. Hi, are you still there? Sabi niya kasi hindi pa ako nagre-reply. Basta inopen ko lang yung chat tab namin. Tapos can I ask? Sabi ko. What is it? Sabi niya. Ang sagot ko naman, ang sabi ko, about my AdSense account disabled. Dinirekta ko na guys. I'm sorry to hear that your AdSense account was disabled. Sabi niya. Ang sabi ko ulit, ang sabi niya ulit, I know how important this is to you as a creator. Let me go ahead and check on this. Sabi niya. I-check niya daw ulit. Let me go ahead. Sabi niya, nag-direct na siyang mag-check eh. Mga iba naman dito, tinatanong pa niya yung ano yung link ko, ano yung ano, send ko pa, yung pupuntahan ko pa yung YouTube link ko, tapos ako isi-send. Sabi na, tinatanong pa yung YouTube link ko eh. Tapos kakopy ko, paste ko siya, tapos ako isi-share. Ito, dinirekta na niya, alam niya na agad eh. Sabi ko, I already filed an appeal. Ito yung question kasi, nakapag-file na ako ng appeal form. That day, I received email AdSense disabled. Yun ang sabi ko. Yun ang question ko. Okay, sabi ko. Kasi sabi niya, let me go to check. I see. Thanks for the information. Sabi niya. Let me go ahead. Check this for you now. Sagot niya. May matanda. Okay, thanks. Sabi ko. To help you better, sabi niya, with this concern, I'll go ahead and check this matter further on my end. Lakas ng mga matanda doon. Ingay. Is it okay if I place this chat on hold for 3 to 5 minutes while I look into this? Sabi niya. So, okay lang daw ba na mag-antay ako ng 3 to 5 minutes, i-hold niya daw muna yung chat namin para i-check niya daw
para hanapin niya daw kung ano yung problema. Okay. Sabi ko, okay, thanks. Sabi ko, it's okay, sabi ko pala. Thanks, please stay connected. Yung sagot niya. Yes, sabi ko. Thanks for patiently waiting. Are you there? Sabi niya ulit. Kasi matagal na. Mga kalipas siguro ng 1 minute. Yes, I am still here. Yes, I'm still here, sabi ko. Great, I thought I lost you there, sabi niya. Sabi ko, no. That's good to hear. Let me share some information with you. Ayun, na-check na. Yes, okay, sabi ko. Please help me what to do to get back my AdSense. Nag-question ako ulit kasi ang kulit ko talaga. Gusto ko talaga ipaalam lahat ng problema ko. To get back my AdSense active, sabi ko. Sabi niya, our system continually analyze ad traffic to determine whether it's valid and when invalid and when disable your AdSense account. Sabi niya. Ulitin to guys kasi mali yung pagbasa ko. Ang liit kasi di ko makita. Our system continually analyze ad traffic to determine whether it's valid and when disable your AdSense account. You can appeal the decision by giving an explanation for any invalid activity. Nakapag-appeal na ako nag-file na ako Papaulit na naman. Pero hindi pa niya alam. Iba kasi ito. If the appeal is successful, sabi niya, your AdSense YouTube account will be reactive. O, i-reactive na daw kung okay na bang mag-successful na yung appeal ko. Your channel can monetize again. Ma-monetize ulit. Magbibigay siya ulit ng monetization ko. O, para magkaroon ako ng ads. Ganun. You can find more details on AdSense termination in this Help Center article. It is important that we address invalid traffic to keep that platform working for creator, advertiser, and viewers, sabi niya. By protecting our advertising system against invalid traffic, advertisers can be confident investing in YouTube, which help creator like you monetize your content, sabi niya. Here's the form to submit an appeal. Binigyan niya ako ng link para mag-fill up ng appeal ulit. Tapos na ako dito kaya hindi ko na uulitin. Kasi 4 days ago na yon. Ayoko na ulitin kasi mapapahaba pa yung pag-aantay ko. Mag-antay na lang ako. Wala pang sagot ni email Google Kaya ito, pinapaulit niya ulit Sabi niya, I was able to check your previous interaction with one of my colleagues. As per checking, you already contacted us regarding this same matter. Nakita niya na pala. Tapos, sabi niya, you already contacted us regarding this same matter. Parehas lang nito na problema ko. Nakita niya, I was able to check your previous interaction. And advise you to submit an appeal for the invalid traffic appeal form. Oo nga, nakapag-appeal na ako. Kapag submit na ako ng appeal form. Then you submitted an appeal 4 days ago. Yan, nakita niya na. Na 4 days ago na pala yung pag-appeal ko ng pag-submit ko ng appeal form. Please take note of this. In most cases, sabi niya, appeals are reviewed within 72 business hours. So, hindi kasama ng Sabado sa Linggo. Business hours, 3 days to 72 days. 72 hours, so 3 days yan. So, lumagpas na yung 3 days ko, 4 days na ngayon. Kaya ako nag-message sa kanila. Kasi wala pang reply ni AdSense sa akin. Sabi niya, it may take up to a week. Ngayon, sabi niya, week na naman. Or more to process it, sabi niya. So, hindi lang pala 72 hours. So, mag-antay pa talaga tayo mga guys. Sabi niya, for this, we suggest if you already submitted appeal, kindly please wait, sabi niya. Pag
submit ako ng appeal. Kindly, sabi niya. Pwede ba? Sabi na mag-antay-antay lang. Wait for the decision via email. Since they will be the one review your appeal submitted. Oh, sila yung mag-review daw kasi doon ako nag-submit doon ako sa. Oh, tama. It's successful, sabi. It's successful, sabi ko. That's great to hear. For now, kindly wait. Dedicated team will handle and review your appeal submitted. O, i-review talaga. Ang tagal naman ang review hanggang kailan. Tagal. Mag-antay-antay lang tayo, guys. Kaya wag mawalan ng pag-asa. Sana nga. Kaya, muntik na akong mawalan ng pag-asa eh. Kaya mag-antay talaga tayo. Kaya kinukulit ko sila eh. Kasi hindi na ako makapag-antay eh. But asking you how many days to wait the result, sabi ko. Sabi niya, ang sagot niya, based on our resources here, there's going case on your appeal last 3 days ago. Sabi niya. As I've shared you information earlier. O na, na-share niya na. Yes, you're the right. 3 days ago, sabi ko. In most cases, appeal are reviewed within. Minulit ko ba yon? Inulit niya na naman yung sinabi niya. High volume of email. It may take up to a week or more. Kindly take note that time frame. Ang kulit ko kasi. Kaya sabi niya, kindly take note of that time frame. Yan, yung talagang yung time niya, frame niya. Yung oras niya, duration niya. Kailangan mag-antay ng mga sinabing araw, kailan na mag-antay. Kasi 72 hours yan sa ka-week. Magdagdag pa yan ng week. Okay, I will wait it, sabi ko. Great, sabi niya. Thank you for your understanding and cooperation. Do you have other concerns? Sabi niya. Ang tanong ko na naman ulit, yung payment ko, kasi na-cancel siya eh. Hindi ko matanggap yung sahod na 171. 170, sayang naman yung $171. Sabi niya, how about, ang sagot ko pala, how about my payment? How about my payment was canceled? Sabi ko. When to receive it? Sabi ko. Ang sagot niya, there's no need to worry. Saan na naman tayo, guys? Wala na tayo. There's no need to worry. They will handle the case diligently to resolve. That's good question. Since there's going issues with your AdSense account right now. Sabi niya, since there's ongoing pa lang kasi nire-resolve sa aking issue with your AdSense account right now, sabi niya. We suggest to resolve it first before taking further action. I hope that helps, sabi niya. Okay, thank you, sabi ko. Thank you for your time informing me about my concern, sabi ko. For now, sabi naman niya. Do you have other concerns, sabi niya ulit. You're most welcome, sabi niya. We appreciate your kind and understanding, sabi niya sa akin. No more, thank you. It's great to speak with you. If you have any concern in the future, please don't hesitate to reach out to us, sabi niya. Pag meron na naman daw ako i-question, hindi daw ako magdadalawang isip, gano'n, na mag-reach out sa kanila ulit. One last thing, sabi niya, there's a quick survey about my health. Thanks for reaching out. Once again, this has been Adrian. Have a great day. Adrian left the conversation. Nag-close na siya. Tapos may sinabi dito na, thanks for contacting YouTube. Please take a moment to give feedback. Nag-feedback na ako kanina. Kasi may link siya dito. Sasabihin ko na lang doon na great. Kahit wala pa yung resulta. Kasi at least nagbigay siya ng time na pinaasa ako na ongoing process pa lang sila. Di ba? Para naman maano sila.
maano natin yung feelings nila na sana maawa sila sa atin. Kaya nag-feedback na lang ako doon na great. Ended the conversation. So yun guys, ang haba ng conversation namin. Kaya ito, 15 minutes na pala, grabe. Kung sinabay ko doon sa una kong video na sa 20 minutes na yun, magiging 35 minutes na sana to. Ay, 15 minutes na yun. Buti na lang, sineperate ko yung una kong sinabi yung mga problema ko doon, paano ako nakatanggap ng ano. Panoorin nyo sa una kong videos kasunod nito na upload ko. Kasi paano ko naka-receive ng email na gano'n na biglaan. Ano yung mga ginawa ko na nakatanggap din ako ng appeal form, paano ko mag-fill up. Yun, pinento ko doon sa una kong ano. Ito na yung conversation lang namin ng engineer ko dito sa video na to. Kasi nag-follow up lang kasi ako guys. Nag-follow up lang kasi ako dito sa YouTube support kasi nag-YouTube support naman ako nung last time. That day na na-receive ko yung email ni Google. Ayan, binigyan ako ng appeal form. Kaya yun, nag-fill up ako, nag-submit ako ganun. So, ang tagal pa mag-submit ng form kasi kulang-kulang yung mga characters ko doon, yung mga paghingi ko ng apologize, paano ko pag-explain ko doon. Kulang-kulang. Tapos yung pangalan ko pala, correction guys, doon yung malalaman kung ano yung tama yung ilagay kasi hindi pares yung AdSense ko sa pangalan ko sa AdSense ko. Pangalan ng YouTube ko ako, pero yung AdSense ko sa anak ko pala. Hindi ko lang nalaman na ma-separate sila talaga yung AdSense. Kasi nung unang first time kong gumawa ng YouTube ko talaga, separate na talaga yan eh. Kaya di ko rin alam na ganun pala talaga. Dapat yung pangalan ko sa AdSense kasi andito kasi ako sa malayo, sa OFW ako sa Riyadh, sa Saudi. Kaya ang pinangalan ko agad yung pamangkin ko. Tapos nung transfer ko siya, sa anak ko naman na. Alam ko yung payment method ko lang yon, kung paano magtanggap lang ng mga revenue. Yun pala yung AdSense na yon, siya na pa rin yung pangalan ng AdSense, saka payment method isa lang. Kaya pala nagpapakita dun sa baba na mag-type ako ng pangalan, papakita agad yung pangalan ng anak ko. Ang nilagay ko kasi sa taas, pangalan ko ulit. Kasi yung alam ko yung pangalan ko sa YouTube, yun din ang pangalan ko sa AdSense, hindi pala sa anak ko ulit. Sa anak ko na naman na, kasi dati pamangkin ko. Kasi siya yung tumatanggap ng revenue ko dati. Yung first time kong gumawa ng since 2022 na ako naka-monetize. Pero 2021 ako nag-start, tapos 2022 ako na-monetize, ganun. Yun pala, ganun. Ngayon, marunong na rin ako gumawa ng AdSense, mag-register ulit kasi accidentally na napindot-pindot ko yung AdSense doon sa account ko. Madami kasi akong account sa isang cellphone. Nag-active siya, nag-successful talaga siya yung isang account ko na pangalan kong Google account ko na na-create ko. Pero nabasa ko na naman sa kaka-search ko ng tutorial, nabasa ko na naman na hindi pala pwedeng maraming AdSense. Para gagalaw yung AdSense mo na isa, may inaantay ka, lalo na ngayon nagka-problema ako. Baka hindi nila i-resolve yung problema ko ngayon kasi may AdSense na ako doon sa isa na nag-successful. Pero pangalan ko na yon. Pero kung pangalan pala ng anak ko, iniisip ko yan matagal. Okay lang yung AdSense ko. Kaya kung gusto kong gumawa ulit ng channel ko guys, pwede ko naman siyang i-reactive yun, yung cleanose ko na siya. Kasi hindi pwedeng dalawa yung AdSense mo, nakapangalan mo. Pero separate pala yung YouTube ko. Wala pala akong AdSense. Ang ginamit kong AdSense noon, yung pamangkin ko saka yung anak ko ngayon. So, ang gagawin ko yan, pag may matanggap ako na reason na sana mag-successful na lang. Kung hindi, i-reactive ko yung ginawa kong AdSense ko na pangalan ko na. Tapos, ang problema ko naman na mag-fill up na naman ako ng mga payment method na pangalan ko na at dito na ako magtatanggap ng. Tapos, problema ko na naman na i-change ko pa yung country ko. Yung country, lahat-lahat ng nasa payment method ng AdSense ng anak ko, mawawala na yun kasi hindi pwedeng dalawa na may copy siya, nagagamitin ko siya ulit dito sa isang channel ko. So kung pwede nga lang sana yung anak ko pa rin sana sa Pinas, para pag uwi ko sa Pinas, sabagay, di bale
matagal pa naman tayo uuwi, pwede naman ako dito na lang para asikasuhin ko na lang, ako na lang magtatanggap. So pag-isipan ko muna yan guys kung ano yung result ng AdSense na disabled po kung denied o kaya successful, mamonetize ulit, saka ako mag-decide ulit kung gagawa ako ulit ng sarili kong AdSense. So bye-bye na guys, 20 minutes na pala. Yun ang aking ma-share ngayon. Kulang-kulang pa yung share ko, marami pa akong i-share sa susunod ulit. So yun lang ang ma-share ko ngayon. So sana maka-relate kayo, makakuha kayo ng konting idea na paano mga katulad kong na-disable ng AdSense. Ang hirap din. Ganun lang talaga. Meron naman yung napanood ko na pwedeng i-transfer yung gawin ko yon, antayin ko muna makasahod muna ako yung hindi ko na kuha ngayon, cancel. Saka ko siya i-close tong payment method ng anak ko. Saka ako gagawa, i-transfer ko tong YouTube ko sa isang account ko. Gagawa ako ng AdSense na hindi sa akin nakapangalan. Kaya ako na lang kasi wala naman ako sarili AdSense. Antayin ko muna yung sahod ko sa ako gagawin ng panibago na AdSense. Kasi hindi ko pa pwedeng i-close yung AdSense na yun sa anak ko. Antayin ko yung result, anong resulta. Sige, bye-bye na guys. Sana naintindihan nyo yung mga salita ko na hindi ko mapagtugma-tugma naman. Sinabi ko, bahala na kayo. Sana naintindihan nyo ano yung ibig ko iparating. Pasensya na guys. Stressful na talaga ako 4 days ago na. Sana makabubod na. Wala. So, may pag-asa. May lahat ng problema ay may solusyon daw. Kaya gawan natin ang solusyon kung kailan talaga masolusyonan. Yun lang kasi magkanta-antay lang talaga tayo. Saka natin solusyonan talaga yung ibahin na natin yung channel natin. O kaya ituloy-tuloy lang. Basta magantay lang. Ganun. Tsaga-tsaga lang talaga guys. Kasi nasanay na tayo sa ating YouTube channel. Parang hinahanap ko pa rin. Sayang kasi yung naumpisahan. So bye-bye na guys. Maraming salamat.